Kung kayo pong tatanungin, sino po ang akmang maging vice ni VP Sara? Matagal ko nang sinasabi, dalawa lang ang po pwede dyan Opo. sa ngayon. Si Robin Padilla o kung ayaw niya, si Bongo. Si Bongo, kung ayaw naman ni Bongo, si Robin Padilla. Yun ang pinakamalakas. Siguradong panalo yun. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Ito po mga kababayan, huwag po nating kalimutan sa 2028, si President Sara Duterte. Isa na namang Duterte ang mamumuno sa atin sa 2028. Kaya mga kababayan, patuloy tayo sa ating pag-usapan ngayong araw. Ang vlog ko nung nakaraan ay nasisihan tayo dahil pronounce na si BP Inday Sara sa pagtakbo niya bilang isang pangulo sa 2028. Yan. Wala akong masyadong nakuminto doon dahil nasisiyahan ako. Ang nakumintuhan ko lang doon ay ang Malacanang si Ate Claire na tagapagtanggol ng Malacanang ay nabubuisit doon sa pagdeklara o pag-pronounce ni Inday Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028. Ngayon po mga kababayan, pag-usapan natin ngayon kung sino ang katandem niya, posibleng katandem niya sa 2028. Yan. Palakpakan natin. So bago tayo magpatuloy mga kababayan, panoorin muna natin itong isang interview ni Attorney Salvador Panilo. Former Chief Presidential Legal Counsel. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Yes. Good afternoon. Attorney, sabi ho, number one, masyado maaga para magdeklara ng kandidatura si Vice President Sara Duterte. Ito ho para sa inyo, attorney, ay tama lang? Napapanahon? Wala namang maaga o huli sa pagdideklara ng intensyon na tumakbo sa isang posisyon. Tama naman, wala naman sa batas na maaga o huli o ano pa man. Ang importante lang sa amin ay final decision na ang aming presidente sa darating na 2028. Yan. Kayo mga panatiko dyan sa administrasyon ngayon, titirik na ang mata ninyo. Ito namang oposisyon na hindi ko alam kung saan sila nag-upos na sang-ayon naman sa ginagawa ngayon sa administrasyon. So ibig sabihin, ang mga oposisyon ngayon ay oposisyon ni BP Sara. Palakpakan. Ito may pinag-uusapan din yung timing ng panahon. Oo. Alam naman ng lahat na talagang tatakbo siya bilang presidente ng bansa. Lahat ng indikasyon ay nakita naman ng karamihang mga Pilipino. So, Oo. hindi nakatakbo kayo. Kayo po hindi ho kayo nagulat sa kanyang pronouncement kahapon? Kaya nga nang sinabi ko siya, hindi ka taka-taka, mataman ako magugulat kung hindi ka taka-taka. Alam po ninyo, yung announcement na yun, isa lang ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, tinatanggap na ni VP Sara ang hamon ng mga Diyos ng tadhana na pangunahan niya. Mamuno siya sa bansang ito upang iahon niya sa putik ng kinalalagyan niya ngayon, upang tanggalin niya ang katiwalian ng mga opisyalis ng bansa, upang ipakulong niya ang mga kriminal na nagnakaw ng pera ng bayan, upang pagandahin niya ang kalagayan ng ating bansa sa punto ng ekonomiya. Ituloy niya yung infrastruktura na ginawa ng kanyang ama. Sirain niyang muli ang nabuhay na sindikato sa droga. Palawakin niya ang serbisyo publiko na libre sa kalusugan ng mga mamamayang mahihirap, at palawakin din ang bilang ng mga mamamayan na mabigyan ng formal na edukasyon
upang pagdating sa halalan ay hindi sila nabobola, hindi sila natatakot, hindi sila napapakiusapan, hindi sila nabibili. Kaya ganyan ang kalagayan ng ating bansa sa mga opisyalis na halal. At upang manguna ang VP Sara bilang pinuno ng bansa na magpalaganap ng isang patakarang panglabas na foreign policy na batay sa interes ng ating bansa at hindi batay sa kagustuhan ng ilang makapangyarihang bansa dito sa ating mundo. Attorney, Palaktakan ho natin. Ito po mga kababayan na kahit magdeklara naman talaga ang Vice Presidente o hindi, obvious naman talaga. Kahit ako naman, sa ginawa nyo ba sa pamilyang Duterte, at saka ako ngayon ay potensyal na isang step na lang makatungtong na ako sa bilang Pangulo na malagay ko na magamit ko na yung authority para yung mali ngayon ay maitama. Kailangan pa ba na maghanap ng paraan para mahalata na tatakbo ka? Halatang halata na obvious naman sa ginawa ninyo, dito po mga kababayan dahil nga dito ko naisip nga sa pag-umpisa pa lang ng mayor pa si VP Sara ay nagpunta doon ang mga Marcoses doon sa Davao para manghikayat, para makipagtandem. Kung tatakbo si VP Sara bilang presidente, maging busy si Junior Marcos. Pero hindi siya tatakbo, magiging busy siya ni Junior. So nangyari na ngayon mga kababayan, nagiging busy siya. Bakit pumayag si Inday BP? Dahil doon, sinasabi na ipagpatuloy ang naumpisahan ng tatay ni Inday BP na si PRRD. Yung illegal na duga, ipagpatuloy yung infrastruktura na naumpisahan na niya, na patuloy niya yung mga, naitawid niya yung mga ibang infrastruktura sa panahon ni Pinoy. Binigyan niya ang pagkakataon na matapos. Na matatapos, hindi niya ginagrab yung credit galing ka Pinoy. Pinatapos lang. May nakita ba tayo may infrastruktura during sa Duterte na dinikit ang mukha doon ni PRRD? Wala. Yun lang nakumbinsi doon si Inday. Nabudol, kumbaga. Porkit maraming naniwala kay BP Inday noong nakaraang 2022, maraming sumasang-ayon doon. Dahil sumusunod Alam mo karamihan na ang leadership sa mga Duterte ay matatag, kapanipaniwala at totoo sila na nagtatrabaho para maisaayos ang panggobyerno. Hindi man naman siguro lahat ng mga tao 1 by 100% mabigyan mo sila sa kanilang hiling. Minsan kasi may mga tao kasi na pag matanggihan mo, hindi masusunod ang kanilang gusto, masama ka na. Pero sa pangkalahatan, for example, infrastruktura, maayos naman. May maipakita naman sila sa Davao. Maraming mga vloggers na nagpunta doon sa Davao, pinakita ano ang mga infrastruktura nila doon. Maayos. So ibig sabihin ang mga tao naniwala doon sa leadership nila, na totoo sila. Pangalawa, itong paano sila ka-firm, paano sila consistent doon sa kanilang trabaho, sa kanilang serbisyo. Alam niyo po mga kababayan, ang bilang isang leader, bilang isang mayor, si BP Inday mayor, ang marami mong mga bagay na masakripisyo, masurrender. Yung oras na para sa pamilya mo. Yung oras na para sa sarili mo. Nasakripisyo mo para lang doon sa isang authority, sa isang
posisyon, sa isang trabaho na pwede naman sana nilang tanggihan. Dahil okay naman. Pero nasasayangan sila sa inumpisahan ng tatay niya kung paano nila isaayos ang Davao. Kaya ginawa nilang replika ang Davao na yung Davao sana lumalaki. Sabi natin, ang buong Pilipinas magiging Davao. Hindi lang maraming durian. Ito lang, maraming investor at saka yung mga tao na kahit matigas yung ulo, kontrolado, disiplinado, di ba? Dito mga kababayan, dito sa sa sinasabi ni Attorney Panilo, ako po, perfect. Wala na. Diretso na dahil alam ko to, nasusundan ko to. Hindi na siguro natin, wala siguro hindi nakakilala dito kay Attorney Panilo. Sa panahon ni PRRD, kung ano siya. Kung gaano sila kalapit. So ibig sabihin, nahihimay, nakikita, naintindihan ni Attorney Panilo ano talaga ang tunay na dahilan, ano talaga ang pakay, ano talaga ang nasa puso. Bilang isang ordinaryong Pilipino, bilang isang si Renibay, kahit ako naman, sa ganong sitwasyon ni BP Inday, naku po, kahit sabihin pa ng mga tao na, kahit sabihin ko po na hindi ako tatakbo pagkapangulo, walang maniwala. Diba? Kahit sabihin, walang maniwala. Kahit ako si BP Inday, sabihin ko, hindi ako tatakbo. Tapos maraming nagsusuporta sa akin, baka sabihin na lang, tulog muna, baka pagising mo, replace ka muna. Diba? Obvious naman sa ginagawa ngayon sa gobyerno. Naku po. Pag sa akin lang, itong ginawa ni Inday, lampas pa doon. Pag ako natapat sa akin, lampas pa doon. Pero kita natin si Inday, napakakalmado. Sinulat niya, hindi karamihan si Inday BP, parang magsasalita yon conventional lang, parang walang script. Pero sa pagkakataong ito, itong deklarasyon niya nung nakarang araw, may sinulat siya. Para talagang hindi siya maligaw. Para talaga na doon sa mga sinasabi niya, dahil yun pagbabasihan ng mga reporter, yun pagbasihan ng mga kontra, ng mga uupos doon sa deklarasyon niya, yun pagbabasihan Wala silang lusot. Wala silang mahanap na mali. Sabihin lang na ng iba, nagdadrama lang daw. May nakita ako, may narinig ako, nagdadrama lang daw, nagdadrama. Sige, panuorin nyo ang drama. Yung drama final show sa 2028. May pangalawa hong issue na sinasabing kaya siya maagang nagdeklara or nagdeklara agad para guluhin etong ating mga mambabatas sa usapin ng kanyang impeachment. Yan ang haka-haka. Pero ang katotohanan niya, Ubo. excuse me, Yes, sir. ang katotohanan niya kahit na hindi siya nagdeklara, siya ay talagang alam ng lahat ng mga mambabatas na tatakbo yan sa 2028. Kaya whether she declared or not, they know that she is running for president. At talagang maapektuhan ang impeachment. Ang impeachment na yan ay tinatawag nating numbers game. So gaya ng mga sinabi ko sa mga programa ko, yung mga mambabatas na yan, makikita mo ang kanilang political leanings pagdating sa botohan. Correct. Dahil, naalala nyo mga kababayan, noong midterm,
Sa 2025, di ba? Anong nangyari doon? Ang daming mga kandidatong hindi nakapasok sa administrasyon. Yung kandidato sa administrasyon ngayon, hindi nakapasok. Bakit? Dahil doon malaking epekto na doon sa impeachment nung mga nakaraang taon. In-impeach nila si BP Inday eh. Minamadali nila, nagsushortcut. Yun lang ang impeachment na minamadali nila pero hinihintay yung pang-apat. Pang-ilan ba yun? Pangatlo ba yun? Yun lang na minamadali na may hinihintay. Hinihintay pala yung bugay, yung bigayan. Yun lang pala ang hinihintay yung budget. Tapos yung mga pautot nila, itong mga diskarte nila, wala pa silang kaba noon eh. Dahil malayo pa eh. Midterm pa eh. Doon nila, kumbaga sa boxing pa, kinakanya pa nila yung lakas. Tingnan natin, subukan natin dito. Ako po, nung nakita pa, ulilat. Ang simpatya ng tao doon eh. Ibig sabihin ngayon, ang marami nagkomento dito kay BP Sara, may narinig pa ako, nagpa-victim daw yung BP natin. Wala akong nabalitaan na ang BP natin ay iyakin. Wala itong paiyak-iyak eh. Hindi to sanay sa iyak-iyak dahil ilang ulit ko na pinapanood yung mga kwento ni BP Sara patungkol sa behavior ni PRRD. Sobrang malupit. Ito si BP Inday, parang, kung alam ninyo yung magkakalan, kung paano gumawa ng kalan, ganyan si Inday. Kung paano siya hinubog, kung paano siya na-process. Di ba yung kalan, yung putik, hindi mo yun ma-process yung kalan pag hindi dumaan yung putik sa matinding, ano ba yung tawag, yung matinding paglalagay, pagpiga, para mapino, lumalabas ang grano, para paghubog mo madiretso na. Yun si BP Inday. Yun si BP Inday. Kaya kayong mga panatiko doon sa Marcos, lalo na si Ate Claire, yun ang pinaka-panatiko. Ayon. Tirik na yung mata mo dito, Ate Claire. Dito sa sinasabi ni Attorney Panilo, o pareha kayong attorney ha? Pero bakit ito si Attorney Panilo makakuha sa punto? Kung ano lang yung punto, doon lang siya. May bato naman, may kunting hagis naman kunti si Panilo, pero sapol. If you're someone who thinks not having a degree holds you back, then you definitely need to watch this. What if I told Sa ngayon, sabi ko, bago siya magdeklara, sa ngayon, yung mga yan, maglalaro muna yan sapagkat matagal pang halala kahit na alam nila na tatakbo siya. Anyway, 2 years and 2 months from now pa yan. Opo. So pwede pa sila maglaro hanggat ayuda sa administrasyon, kukunin nila yan. Bago sila maglilipatan sa partido ni Inday Sara, bago nila susuportahan yan. So sa impeachment, whether nagdeklara siya o hindi, sa tingin ko, mangyayari dyan, ang politika na ang papasok niyan. Kung gusto nilang manatili sa kapangyarihan,
Kapag alam nila na ang presidenteng susunod ay hindi na kanila kaalyado, maglilipatan yan. So, makikita mo yan sa bilang ng boboto sa kanya sa impeachment. Pag nag-decrease o bumaba ang bilang, ibig sabihin, yung mga hindi boboto, ano na yan, naglalaro na yan. Lalaro na para sa kanilang kapakanan. Pagdating naman sa Senado, ganun din ang mangyayari. Alam nila na magiging presidente ito. Kaya, ang mga yan, yung Tama yon, Sek. Tama yon. Tama yon, Attorney Panilo. Alam nila na manalo. Kaya nga, galing sa Kamara at saka doon sa Senado, pinipilit nila eh. Saan ka pa nakakita ng administrasyon ngayon? Andoon ang pinakamalaking nakawan pero pinipilit nilang pinapatay yung apoy na sumisiklab doon patungod doon sa flood control project. Para sanang lumiwanag, makikita kung sino talaga yung mga mastermind. Pero pinapatay yung apoy doon para hindi makita, para magdilim. Pero ngayon, kunting ilaw, kunting liwanag, patungkol nila doon kay VP Sara, hinanapan nila ng paraan. Saan ka pa ngayon? Gusto nilang patayin ang issue sa flood control at gusto nilang buhayin ang impeachment patungkol kay VP Sara. Kaya nagbitaw ng mga matatamis na mga salita si Tito Soto doon sa Supreme Court Justices. Dahil pag hindi sila mag-success sa mga gagawin nila, malilitsiyan talaga sila sa 2028. Dito mga kababayan, na excited ako dito ba? Itong mga taong parang galit na galit doon sa BP, doon natin makikita. Nalala nyo mga kababayan, sa unang suna ni PRRD, sino ang pinakakontrabida doon niya, di ba? Si Cinco Dilema. Anong ginawa doon ni PRRD nung sinalubong siya doon? Anong ginawa niya doon kay Dilema? Matatawa ka sa reaksyon doon. Hanapin ko yon sa susunod ko na video, sunod ko na vlog. Hanapin ko, ipa-plus ko yung gesture sa pagmumuka at saka yung body language ni PRRD patungkol doon. Dito natin makikita mga kababayan na yun ang mapicture out ko na may isa pang Duterte. Makikita natin kung sinong mais na bandoon. Sayang naman na namatay si Akop, nawala si Fernandez. Sabagay, andyan pa naman si Abante. Baka andyan pa si Barber. Itong makikita natin yung mga taong tumutulig sa doon sa quadcom, kintokom, kung naalala nyo mga kababayan. Ako po. Yun ang nasa isip ko. Ano kayang itsura nito? Ano kayang itsura nila? Mag-aatin kaya sila sa first suna ni VP Sara? O hindi sila abutan ng suna ni VP Sara ay magbigti na sila? kung malabo yan. Kahit pa nga hindi siya nagdeklara, malabo rin yan. Kasi nga, alam nila, tatakbo yan dahil lahat ng galaw niya ay papunta ron. Obvious naman. May impeach ho ba o hindi sa tingin niyo po si Vice President? Ipipilit yun. Gaya nga na sinabi ko kanina, depende yan. Kung kasi yung numbers game nga eh. Kung Opo. makuha nila yung 1/3 na boto, diretso yun sa Senado. Pag hindi, hindi diretso. Alangan naman na Atty. Panilo, ang daming balimbing dyan na politiko. Dahil mga balimbing at sa takot sila ano kasi karamihan kasi sa politiko
hindi firm ang kanilang stance patungkol doon sa kausa at kung ano pa naman yung gusto nilang mangyari. Wala silang matibay na plataporma, kundi gagapang-gapang lang sila, parang linta. Kung nasaan yung may dugo, doon sila lalapit at pwede silang sumipsip doon. Kaya nga, dito sa impeachment, sa numbers game, sa dami-dami pa naman kayo mga politiko, sa dami-daming congressman na mga papaloy-paloy lang. May iba pa nga dyan, may kasabihan nga dati, namatay na, hindi ko lang banggitin kung sinong politiko yon. Pag nasa session daw, naka-present doon, pagkakaalam nila tumaas ng kamay, akala nila may sasabihin. Gumagano lang pala dahil inaantok. Maya-maya daw bumuka yung bibig, akala nila nagsasalita, humihingab lang pala. Dami daw ganon. Iwan ko totoo, hindi pa naman ako nakapasok. Iba kasi, marami kasing tismoso yung nasa gilid-gilid ko, nagkikwento sa akin. Tingin ko sa ngayon, dahil 2 years and 2 months to go pa, palagay ko matutuloy ang pag-transmit ng impeachment sa Senado. Okay. Ano po ang inyong masasabi na kung may dapat humingi ng tawad, mas marami daw dapat na ihingi ng tawad si VP Duterte sa taong bayan? Ano po, dahil daw po sa mga naunang programa ng kanyang ama na hindi nararamdaman ngayon, siya ay hindi nakikita, hindi nagtatrabaho, etc. ayon po sa Malacanang. Yan ang sabi nila. Imahinasyon lang yan ng Malacanang. Lahat naman ng pahayag ng Malacanang puro batay sa kasinungalingan. So wala nang naniniwala doon. So hindi na nga kailangan sagutin. Katunayan, na-amuse na lang ang tao sa ginagawa nitong pagtatanggol sa Managing Committee. Ayun, Ate Claire, kumusta na po? Kumusta na po? Dito ba? Hindi kami nagsabi dito ha. Hindi ako nagsabi dito. Anong sabi ni Attorney Panilo? Wala namang maniwala sa kanila dyan. So, ibig sabihin, yung mga taga-media dyan na nagtatanong-tanong tapos ang dami mong sinasagot, Ate Claire, sila lang pala yung naniwala. Ay, nako, grabe naman to si Atty. Panilo. Parang binalatan si Ate Claire dito Meeting daw ho, makikipag-usap, makikipag-meeting, pupunta sa Naga, etong si Pangulong Bongbong Marcos to meet former VP Robredo. Hindi naman daw po politika pero may naamoy ho ba kayo rito, attorney? Nako po, Ma'am Lourdes. Pag ang politiko magbisita sa isang lugar tapos magpunta sa isang politiko, anong tawag doon? Trabaho? Pamulitiko? Pamulitika? Hindi naman sila kalyado, di ba? Nung una-una, silang dalawa, si Marcos at saka Leni Robredo, magkatunggali yon. Pareha silang busy. Nagprotesta pa ngayon si Bongbong Marcos dahil dinaya daw siya ni Leni. Tapos nagpunta sila doon. Kumbaga, yung pula at saka yung yelo, magkasundo, pumanhin sa mga kumakain. Parang yung tae, may pula. Tae na may dugo. May problema yon, baka nag-bleeding na yon. Sagwa, no? Parang harap-harapan mo na lang. Pag halimbawa, gagawin, ngayon araw, Sabado, 21. Yun nga, ngayong araw daw, 21, magpunta daw doon si Bongbong Marcos doon sa lugar ni Mayor Leni Robredo. Dahil ano lang daw doon, inspection sa flood control. Linilinis na daw doon, hinihanda na daw doon.
Dahil magbibisita ang presidente. Ibig sabihin, pag hindi magbisita, hindi sila maglilinis doon. Pang-usapan na to ha, yung ano lang to eh. Narinig ko lang na balita nung mga kahapon at nung isang araw. Magpunta daw doon. Ano ibig sabihin noon? Obvious pa ba ron, Ma'am Lourdes, na ano? Trabaho pala yun? Hindi yung trabaho. Sabihin natin, pare silang executive. Si Ate Lini, kain suka. Pareha silang dalawa. Si Marcos, kain suka daw. Nagpo-protesta kayo si Junior kay Lini. Ngayon, magpunta doon. Tapos tangkap na naman. Dati, galit-galit si Ate Lini. Ayaw din sa mga Marcos. Ngayon, kain suka. Pareha sila. Anong tawag doon? Yung kakainan yung suka. Anong hayop ba yung kumakain ng suka? Yun pa naman yung pinakamabait. Sana na yung man's best friend, aso. Pero ngayon, karamihan niya yun. May mga aso ng mga sobrang arte. Hindi na kumakain pag ano. Medyo mapanghi yung pagkain nila. Pero ito, kain suka eh. Pareha silang dua. It's atay. Wala na silang magagawa mga kababayan ha. Dahil pag sinasabi doon sa mga Pinklawan, mga Dilawan, dito sa Pulahan, doon sa mga makakaliwa, hindi naman magkumpiyansa dito mga Marcos sa mga makakaliwa. Dahil mga ahas yun eh. Kahit saan mo naman sila ilagay, doon man naman sa magagandang halwa, lalagyan mo ng paliguan. Pero ang behavior nila na pipilipit talaga yon, behavior ahas talaga yun. Hindi mapagkatiwalaan. Kaya, dito na lang siya sa kalaban niya dahil baka pagdating doon ni BP, ni Junior Sanaga, sabi na lang, Mayor, kalimutan na lang natin yung protesta man lang yon. Akala ko lang yon. Nadinaya ako. At least nakabawi ako ngayon. Marami naman din kaming nadaya. May isang papit tayo doon sa Kumilik. Ayos na yon. Wala na sa akin yon. At least medyo paldo-paldo din yung bawi ko ngayon. Nakadaya pa ko sa may naipanalo pa akong kandidatura ko. At saka paldo din kami sa ilang malita na nadali namin. Dito po mga kababayan, daan lang natin to sa tawa-tawa pero sa totoo lang, naku po, nakakagalit talaga itong nangyari sa ating bansa eh. Kaya ito si BP Sara, ito na lang. Siya pang Duterte, pagbigyan mo kami. Yun ang hiling natin sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na noong nakaraan parang pinabayaan tayo na Panginoon dahil yun ang nangyari sa ating bansa. Hindi eh. We are willing to the price. Kagustuhan natin to eh. Hindi naman Panginoon yung humahawak sa mga kamay natin para isulat, i-bold yung binubuto natin. Hindi naman kagustuhan natin. Pinagbigyan kita. Yun ang gusto natin. Ang ngayon na pagkakataon, yung pangangailangan natin naman ang ating ibuto. Yung pangangailangan natin, hindi yung gusto. Dahil karamihan kasi yung gusto natin dahil mapagbigay, binigyan ng pera. Dahil malaki yung bili ng boto. Dahil nagsabi na sa akin na pag makaupo siya, bibigyan ako magandang posisyon. Isipin ho natin mga kababayan, 6 years lang yun. Or 3 years lang yun. Minsan, si BP Sara, saan ka pa nakakita? May isang vice presidente na sa pangalawang taon pa lang, wala na, nakaambang na yung investment. Saan ka pa? Tinapat pa sana sa midterm na
i-impeach si BP Sara para hindi na makatawid sa last term na nila, last 3 years. Pinilit na sana nila pero may awa ang Diyos. Kaya nga ito na ang science, mga kababayan. May isa pa tayong pagkakataon. Sana hindi ito masayang. Kapit lang tayo. Ito mga ginagawa ng mga demonyo dito, nakapaligid dito sa administrasyon natin. Hindi tayo pa dito magpapatalo. Demonyo lang sila. Sa atin ang katotohanan, sa atin ang kaayusan. Kanila gusto nilang madistract tayo mga Pilipino. Alam mo nito mga kababayan, ulitin ko po yung sinasabi ko dati. Itong mga politiko ngayon na nakaupo, na nasa pinakataas na posisyon, ayaw nila na tayo mga mamayang Pilipino ay aasinso. Ang gusto nila ay magiging pobre tayo, magiging mahirap tayo para madali tayo makontrol. Dahil ang nasa isip nila pera eh. Alam mo natin ang kahinaan, karamihan sa mga pobre. Wala namang tao dito sa mundo na hindi naghanap ng pera. Kaya gagamitin nila yung pera para magiging pulubi tayo. Lagi tayong nakatulala sa kanila, naghihintay kung magkano yung aabot. Diba? Diba? Saan sila nakakuha ng buto? Doon ba sa mga milyonaryo? Hindi. Yung mga milyonaryo, yun ang nagsusuporta nila. Dahil yung mga milyonaryo na ngayon, ng mga negosyante, sila din ang nakinabang. Diba? Doon sa mga magnanakaw. At sinong ginagamit? Tayo mga pobre. Tayo mga mahihirap. Yung tinatawag natin nasa laylayan ng lipunan. Ayan, magpapabudol ulit tayo. Pakinggan ninyo ulit yung nasa laylayan. Ito namang mga makakaliwa, sabay kayo, magsani pirsa kayo. Tapos mga babayan, sa panahon sa mga Israelites, sa tigas ng ulo ng mga Israelites, pinahirapan sila ng Panginoon. Sinong ginagamit? Yung Egyptians. Dito nga sa katigasan nating ulo, na iboto natin yung tama, pero yung gusto natin, itong nangyari, pinahirapan tayo. Sana naman, hindi naman, kumbaga sinasabi nga nila na sa kadiliman, kahit isang alitap-tap man ang makita natin, may pag-asa tayo na may liwanag pa rin tayo nakikita. Iyon, liwanag natin, kunti. Sa 2028, ito, BP Inday. Dahil ang leadership sa mga Duterte, firm sila. Matatag. At saka steady, yung consistent. Hindi sila basta-basta na masindak. Sabagay, parehas lang natin silang tao. May kahinaan din. May puso sila, may pamilya. Parehas din sa atin. Pero walang ibang magbibigay ng dagdag sa kanilang lakas kundi tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino na naniniwala at nagsuporta sa kanila. Lahat yan, kasama lahat yan sa politika. Whether, kasi sa ngayon, ang alam nila, ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan ay si Inday Sara. Kahit na sinong ilaban nila dyan, mag-administrasyon, talo. Yun! Magkaliwa, talo. Magdilaw, talo. Ayun! Iniisip nila ngayon, magsama-sama sila. Oh, Kahit finish ang na. ginawa nilang paninira si Inday Sara, talaga naman nagsama-sama na sila. So hindi katakataga kung ang pagpunta niya sa Naga at pagpunta niya kay Lenny ay kasama sa politika. Politika talaga Ano yun. say ninyo sa Duterte Marcos? Amy Marcos, attorney. Nako. Naku, hindi ho mangyayari yan. Yang si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Napakabalat kayo sapagkat sino yung mga pahayag Magagamit. na presyo daw siya forever na
Kaibigan, Oo. sunod-sunuran lang daw siya. Ngayon, Talagang kaibigan niya raw, kay gumapang, kay hindi. Napakasinungaling. Sinungaling na, balat kayo pa. Wala yun. pang utang na loob. Dahil, biro mo yung pamilya nila. Kumbaga, lahat ng kasamaan andoon. Grabe, jackpot naman. Jackpot talaga. Ang mga Marcos, jackpot talaga. Itong ginagawa ni Amy Marcos, wala naman akong, sa ginagawa lang ha, wala akong masama dito personal kay Amy. Ito lang ginagawa nila eh. Wala itong kaibahan sa ginagawa doon sa kapatid niya. Hindi galit, pero ginawa ng masama. Ito nga, pinapasok ko dito ha. Dahil napapanood ko to nung nakaraang araw patungkol doon sa remarks ni Ruben Padilla. Na ang bit ni Ruben Padilla, gusto niya katandim kay BP Sara si Amy Marcos. Dahil, kaya nga, reconciliation. Pero, kahit ako naman si Inday Sara, yung pamilya mo, yung kapatid mo, kahit sabihin man natin na magkapatid kayo, sabi ko, totoo kang kaibigan ko, tanggapin mo yung kung ako si BP Sara. Hindi ako yung mag-hesitate na sasabihin na tanggihan mo. Halimbawa, yung sinasabi ni Ruben Padilla ay magkatotoo. At magsabi talaga si Amy Marcos na ito, ako naman ang bit ni Ruben Padilla. Alam mo natin, si Ruben Padilla yun ang presidente yun sa partido nila. Di ba? So, ibig sabihin, nanggaling doon sa partido. Halimbawa, magsabi si Amy Marcos na ako naman talaga ang bit ni, tayo na lang, alam, BFF man tayo. Alam mo natin, ang mga termino sa mga babae, BFF man tayo. Yun ang mga sasabihin. Pag ako si Inday, sabihin ko na, kung totoo kang kaibigan ko, susuportahan mo lang ako sa desisyon ko ngayon na ayaw ko muna sa'yo. Pero manatili tayong kaibigan. Dito sa politika, sa pagkakataong ito, hayaan mo muna akong mamili kung sino ang gusto ko. O hindi naman ako mamili, may magpresenta sa akin, pero pasensya ka na, hindi kita pipiliin. Oh. Grabe naman pang bababo yun. Kapituko ka. Pagkatapos niyong lalapastanganin ang mga Duterte, ninyong pamilya, kahit sabihin natin na ikaw, Ma'am Amy, hindi mo nagustuhan yung ginawa ng kapatid mo, sumasang-ayon na kami dahil pumapabor ka doon sa Duterte. Darating din ang panahon, ikaw magiging busy. Tapos pagkatapos ni BP Inday, ikaw naman ang presidente. Dumating din ang panahon ay pagtatanggol mo pa rin yung kapatid mo. Dahil pag yung kapatid mo, pag hindi pa siya matatapos yon sa taong yon, bigyan pang dugtong ang buhay niya, may kapurusahan yon. Ipagtatanggol pa rin yun ng kapatid. Dahil alam mo natin, mas mabigat yung dugo kaysa tubig. Pinalibing ang kanilang ama, pero sila, wala silang ginawa. At itong si Jaime, sa sobrang pagsisip-sip niya, kinakalimutan niya, akala niya siguro, mabubola niya ang mga tao. Kagaya ko, halimbawa, paano niya ako mapapaniwala na siya ay makasara na yung kanyang pinangangalandakan. Nung panahon na kailangan siya ni Inday Sara, nung siya ay nasa Villamor na hindi siya pinapapasok. Ngayon, Iyang si Amy Marcos, tumahimik yan. Hindi nagsalita, hindi nagpunta sa kanya. Samantalang sabi niya, palagi kong sinusuportahan. Palagi kong nasa likod niya. Pero wala siya. Tahimik siya, hindi lamang nung araw na yon, ng mga sumunod na araw, nung mga sumunod na linggo. Nagsalita lang siya at naglunsad siya ng investigasyong kunyari sa aresto kasi bumabagsak ang rating niya.
Oh, kaya pala. Kaya pala. Dito natin makita mga kababayan na kung paano sila, kung paano nila ginagamit. Palinta talaga eh. Alam nila na dito sa mga Duterte, dito sila makasipsip ng dugo eh. Linta talaga to. Manggagamit. Tumbok mo. Attorney Panilo. Tumbok mo talaga. Alam po dito mga kababayan na pag ako halimbawa si Senator Aimee, tapos maririnig ko to, imposibleng itong interview ni Attorney Panilo, dahil ito si Attorney Panilo, may mga kolum to eh, may mga badat din to sa mga payagan eh. Pag mababasa niya to, tatablan sana sila ng hiya eh. Hindi naman to sinasabi na gawa-gawa lang ng kwento. Itong sinasabi ni Attorney Panilo, ito ay pagsasalaysay niya sa mga nangyayari nung nakaraan. Kaya hindi talaga makalimutan ng sambayan ng Pilipino itong pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Saan ka pa? Dinakip tapos naghanda na ng sasakyan ng eroplano para ipadala ka. So, hindi ibig sabihin na wala sa plano nila eh. Nakaplano talaga kung paano nila yon. Yung walang iskapo, walang ligtas. Pagkakaalam nila, dito na una, para manghihina ang mga Duterte. Para, kumbaga, alam na nito mga babayan, kaya nga ito nila ginagawa eh, para magkaroon sila ng pagkakataon na ito na, nanghihina na tong mga Duterte, mawalan na tong gana sa politika. Pero kayo ay nagkamali. Iba ang agila. Alam yung may kasabihan mga kababayan na kung gaano daw kalakas yung hangin, ganun daw yan kabilis ang paglipad ng isang saranggula. Paano ba lumilipad na yung mga ibon, yung agila? Di ba ginagamit yung hangin para makapagsoro sila doon sa himpapawid? Kung gaano kalakas, ganun din sila kabilis. Kaya doon sila nagkamali. Yung hangin na yun ang mga trials, yun ang pagdadakip ng tatay niya, yun ang pagpa-impeach niya, yun ang pagpaparatang doon sa mga tumutulig sa kanya, yung gumagawa-gawa ng mga kasalanan daw niya, para siya masampahan ng kaso, pero hindi sila nagtagumpay. Lalong umaangat. Isipin mo ngayon mga kababayan na sino mang naninira ngayon sa Vice Presidente? Ang administrasyon at itong mga makakaliwa at mga dilawan. Kumusta ang rating? Mataas ba ang rating nila? Yung sinisiraan nila, kumusta ang rating? So ano ngayon? Tirik na lang yung mga mata nyo. Sa 2028, magbigti na lang kayo para may partida pa. Baka si BP Sara pa makapagbigay ng bulaklak para sa inyo. Halimbawa, isa dito sa mga tumutulig sa dito sa mga Duterte, pag may makita akong nagbigti sila, baka magpadala pa ko ng isa pang lubid para pamarisan kayo. Si Inday Sara, sinuportahan na lang siya. Siguro naawa sa kanya. Pero kung hindi, bagsak na bagsak yan. Yan ang ugali niyan. Kaya, Manggagamit. Sinabi ni Robin, Oo, women Eh, power daw po.
Hindi, si Robin tinuro lang siya, ano lang yun, pakwela lang yun. Sus Mariosep. Attorney, Kawawa naman ang bansa kung magkakaroon tayo ng vice presidenteng, tignan mo tignan mo Lourdes opo. yung kombinasyong Marcos Duterte, nagka-leche-leche na nga. Oo. Tapos bibigyan mo naman ng Duterte Marcos, babalik mo. Di ganun din yun. Mario. Pero sandali, attorney, nanggaling kasi yun sa palyado ni VP Sara. Win-work out daw ni Senator Robin itong girl, women power. Duterte, VP Sara Duterte and Senador Amy Marcos. And nung nakita naman po ninyo yung gesture ni Senadora Amy, tuwan-tuwa naman po siya, parang willing din siyang tanggapin kung ito yung lalabas. Kinilig. Feeling din niya. Nagugustuhan siya. Kung ako doon sa mga sinasabi ni mas maganda pa yung wala kang maikominto kaysa nagkominto ka pa. Nagpapapel din eh. Forever daw siya na taga-suporta. Kung ano ba yon? Na nadapa, na gumagapang. Putbut naman yon yung sinasabi. Kaya kanina yung sinasabi ni Attorney Panilo na panahon yung doon sa Billabor Airbase, hindi nagpakita doon. Ano ba yon? Sa sitwasyon ni BP Sara, gapang na yon. Halos nalalumulho doon sa kahit sinong anak na makikita mo yung ama mo na 80 years old, tapos dadalhin doon sa ibang lugar, ikukulong doon. Pag may kaso, may husgado man dito sa Pilipinas, pero pinaypas nila, dinala doon, ilalayo sa inyo. Para saan? Hindi lang yung pahirapan yung matanda. Pati yung, alam mo yung matanda, maka-accept pa rin yun. Dahil iba yung, alam po mga kababayan, itong attitude ni PRD, hindi yung nagmapakaawa yun. Hindi nagmapakaawa. May nakikita ako mga video na si BP Inday nagsasabi na pag magbisita sila doon, ayaw silang makita na umiiyak. Ganun, hindi nagmamakaawa ang Pangulong Duterte. Alam mo, Nino, ako naawa doon sa mga anak niya, pamilya niya. Pero may nakita ba tayong paiyak-iyak? Wala. Kaya, inggit kayo. Diyan pa lang, makikita natin kung gaano katatag ang Duterte. At dito, galit na galit itong administrasyon at itong mga makakaliwa sa kanilang mga nagawa ngayon sa Duterte. Ayaw nila na may makita silang, alam mo sa Davao. Bago pa naman nalabas yung Bukana River Bridge, di ba may nabanggit si Sandro Marcos, wala naman silang linagay na project sa Mindanao, specifically sa Davao. Pero nung patapos na yung Bukana Bridge, inangkin naman ng tatay niyang ang kapal ng mukha. Sa flood control, saan sila nagpunta? Ang maraming baha sa Bulacan, saan sila nagpunta? Sa Davao. Para lang, bakit naman sa Bulacan dito? Baka sa Davao meron din. Pagpangit, sa Davao sila maghanap, wala naman sila makita ang pangit. May nakita silang maganda doon, wala silang balita. Anong tawag sa mga tao na doon? Alam mo to yung mga kapitbahay mo, pag yung kapitbahay mo dugyot yung kapitbahay mo, sisiraan mo eh. Sabihin na, biro mo yung kapitbahay mo, ang dugyot-dugyot, hindi nga naliligo, hindi naglalaba. Ang dumi-dumi ng bakuran niya, hindi man makapagligpit doon sa mga kalat-kalat nila. Pero
Pag malinis naman, maayos naman yung bahay nila, ito namang kapitbahay mong inggitera, mga arte yun. Maganda nga yung bahay, madamot naman. Malinis naman yung bakura nila, huwag ko lang. Hindi naman sa kanila yung lupa. Dami rin masasabi, di ba? Alam mo natin, anong tawag sa tao na yon? Hindi ma-appreciate yung mga gawain mong maayos. Hindi ma-appreciate yung nakikita mo lang kahit maayos. Ang makikita nila sa iyo mali. Anong tawag doon? Inggit. Yun ang administrasyon ngayon. Inggit. Tapos pag wala ng ibang mapupulot, aangkinin. Wala naman sila ipagyabang doon sa kanilang distrito, doon sa kanilang lugar sa norte. Doon na lang magyabang sa ano? Doon na lang magyabang sa Davao. Ay, nako. Ito nga, ang dami-dami na natin dito na pag-usapan. Parang iba-iba yung nadugtong ko dito. Pero alam mo natin, makunik kasi mga kababayan eh. Kahit saan pa tayo, gaano pa kalalim mo, gaano kababaw yung pag-usapan dito, patungkol dito sa Duterte at sa Marcos, ang dami eh. Nagrambol-rambol na eh. Halata naman yung ginagawa nila. Ang tinarbaho kasi nila ngayon ay si BP Sara. Ang trabaho naman ni BP Sara, kahit pinagdamutan sila ng budget sa kanilang opisina, nagawa pa nilang gumawa ng maayos na nagampanan pa nila ang kanilang tungkulin. Hindi naghantay ang BP Sara na mamatay si Marcos. Hindi naghantay. Yung mga tao, yung mga ordinaryong tao, nagalit-galit sa Marcos yun, ang naghantay na mamatay yun. Pero si BP Inday, hindi eh. Hindi yun naghantay. Baka hindi lang sinasabi. Ito talaga presidente natin, no? Matapak, matatag, at higit sa lahat, maganda. Yun ang wala sila. Ano lang ito mga kababayan, idaan lang natin pag halimbawa babae, yung tatakbong vice president. Idaan lang muna natin sa botohan sinong maganda. Wag lang yung sabihin natin yung may mga mali na gawa, may mga anomalya, huwag muna. Pagandahan lang muna. Tapos, palakasan ng suntok. Kunyari lang yan, ako tumantuwa. Pero alam mo, yung mga Duterte, walang naniniwala dyan. Totoo. Yung mga tunay na mga Duterte. Ayaw. Ang makikipaglaro lang sa kanya, yung pareho niya balat kayo. Parehan nilang uto-uto. So sino po, Walang naniniwala dyan. kung kayo pong tatanungin, Alam mo, Lourdes, ang mga politiko, on the surface, ganyan ipapakita sa'yo. opo. Pero yung mga hindi politiko, talagang sasabihin sa'yo ng harap-harapan na ikaw ay isang walang hiyang politiko. Pero, do you think nagtitiwala pa rin po si VP Sara sa kanya? Kasi kung attorney ha, nagsalita siya sa buong mundo, di ba? Na ang kapatid ko at saka yung asawa niya adik-adik. I mean, yung mga Adik-adik. statement niya na talagang dinaglag niya yung kanyang kapatid. Hindi. Alam mo ba kung bakit? Kasi hindi niya kailangan sabihin yun. Kasi that's an open secret to the public. Alam na yan. Ayaw lang aminin. Oo. Alam na ng lahat yan. Di dapat noon niya pa sinabi yan kung totoo yan na nagsisimula pa lang kumandidato. Yan kasi ang bawat pahayag niyan ay pabor sa interest niya. Nagsisip siya kasi nung kampanya ng Lalat, nung nakaraan, nung ang kanyang kapatid ay kandidato, initsyapuera siya sa kampanya. Bad shot na siyang dati. Hindi siya. Tanungin mo siya kung nakasama siya kahit na anong kampanya ng kanyang kapatid. Hindi. Nasabi Kasi na niya pinapasok dati sa yun. kampanya. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to Nainiwala kayong hindi sila okay talaga, attorney?
O palabas lang? Mario Joseph, masyado namang obvious yun. Hindi naman Masyado okay ka yun. namang Hindi nga naive. pinapasok Hindi, yun. I mean, baka may syempre baka, palabas lang para mapalapit ako dito kay Duterte. I mean, di ba? Balat kayo nga eh. Balat kayo pala. Ang buhay sa mundo, yan siya. Yan siya. Kung kayo pong tatanungin, sino po ang akmang maging busy ni VP Sara? Matagal ko nang sinasabi, Mm-mm. dalawa lang ang pwede dyan. Punggo at saka. Sa ngayon. Si Robin Padilla, Ayun. o kung ayaw niya, si Bongo. Ayun. Si Bongo, kung ayaw naman ni Bongo, si Robin Padilla. Ayun. Yun ang pinakamalakas. Siguradong panalo yun. Sa ating po mga kababayan Palakpakan. nakikinig, attorney, no? Galing po sa inyo. Sa tingin nyo, mananalo si VP Sara. Yes, Mario Joseph. Yung tanong mo parang magtataka mga tao, ba't ka pa nagtatanong? Ah? Game over, Lourdes. Game over. Kahit sino, Ano na yan? kahit po, Sana, dalawang bagay lang ang pwede nga. Hindi manalo yan kasi hindi magkakandidato. Number one, kasi i-disqualify kung Yun. ano mangyari. Kung may Yun. conviction. O kaya naman, papatayin nila. Hindi naman mangyayari yung dalawang yun. oo, pahabol at Pag halimbawa patayin nila, ayun, may nahabili na kaya si BP Inday na pag halimbawa papatayin ako, papatayin ninyo na. Iyon lang. Pag gusto nilang mamatay, o di patayin nila ang BP. Pero pag takot silang mamatay, ayun, ang BP manatiling buhay. Wala silang magagawa. Dahil halimbawa, hindi sila maniwala. Baka sa isip baka totoo. Pag maniwala sila, ay matakot na sila. Kaya, dito nila naramdaman ngayon ang tindi ng takot. Dahil pinasuhan na si BP Sara patungkol doon sa threat daw niya, doon sa pananalita na yun, halimbawa may papatay sa kanya, ipapatay daw niya, may sinabihan na siya. Alam mo natin, naimbestigahan yun sa NBI, pero anong nangyari? Diba? Mahina lang yung kukuti doon. Hindi maka-interpret. Ikagalit mo ba yan? Sabihin, binantaan akong patayin yun. Binantaan kang patayin. Pag mamatay ako. Hindi sabihin, papatayin kita ngayon. Hindi. Halimbawa, mamatay ako, ipapapatay din kita. Yun ibig sabihin. Pero gusto kang mamatay, di papatayin mo ako. Mahirap ba yung intindihin? Naintindihan nga yun, no? Grade 6 lang, Grade 6 lang. Naintindihan nga yun. Simple lang. Mga salitang kalye yun. Nasa kanto lang yun. Sige, umalma ka dyan. Di ba, ipapakain ko to sa'yo. Pag umalma ka, ay gusto kong kumain ng anong ipapakain sa'yo. Pag hindi ka takot, di umalma ka. Di makatikim kang ano ipapakain sa'yo. Kung maniwala ka, di ayaw mo. Ayaw kong kumain ng ganun. Ganun lang kasimple. Bala mo ito lang nga. Doon sa mga magulang natin dati. Yung laro ng lastiko. Sabi ng magulang, sige. Hinto mo na yung laro dyan. Gagawin mo na to, maghugas ka muna ng plato. Tapos, hindi mo naghugas ng plato. Patuloy ko pa rin maglaro. Sige, pag hindi kuminto dyan paglaro, ipapakain ko sa iyo yung lastiko mo. Hinto talaga yung Pero pag hindi ka hinto yan, pag gusto kong kumain ng lastiko, edi ipagpatuloy mo yung laro. Pero ayaw mong kumain, hinto mo yung laro. So pa rin muna yung utos ng magulang mo maghugas ng plato, di ba? Ganun lang kasimple. Maintindihan nga ng bata yun. Iwan ko pa lang yun sa mga gungkong nito sa manisasyon ang hina ng kukuti. Ay, nako. hindi naman pambabae yung posisyong ito. Bakit daw po kinagat ngayon ni VP Sara? Sabi ko, Nino, Di ba sabi ho ng daddy niyang si dating Pangulong Duterte, yung presidente. kailan sinabi, wala naman siya. Sir, meron po. Meron po, sir, nung nakaupo. Huwag ipilit. Ang sinasabi mo, yung nung panahon, sinasabi niya na nakakaawa. Naaawa siya sa anak niya kung maging presidente. Oo. Yun. Kasi yung karanasan niya bilang presidente, ayaw niya nang maranasan ng anak niya. Correct. Napakahirap maging isang Napakahirap. presidente. Yun.
Hindi. Ngayon, hindi pa siya presidente, pinahirapan na siya. Paano na kaya kung maging presidente na ang ating VP Sara? So, dito sa mga supporter, sa mga Duterte, mga kababayan, hindi natin ibig sabihin na pagdating ng 2028, halimbawa, manalo dito si VP Sara, hindi na ito yung panatag. Dahil itong mga kumakalaban kay VP Sara, hanggang saan nga, habang buhay pa sila. Alam nyo po, itong iba na galit sa mga Duterte, baka pag gumatulog, iniisip Duterte. Pagising, iniisip Duterte. Hintayin lang natin hanggang saan sila ay magkasakit. Diba? Huwag tayo pagkampante. Dahil pag magiging presidente na to si BP Inday, ito mga ginagawa nila na ngayon, mas malupit pa. Oo. Yun talaga. At hanggang dito lang po. Ito po si Rene Bay. Magandang araw po sa ating lahat. Na itong lahat ng mga pagsubok sa ating buhay, mapagtagumpayan natin. Sana sa 2028 may bago naman tayo isang Duterte na magiging presidente. Palakpakan.